Natuklasan ng mga scholar sa Ethiopia ang isang nakakagulat na katotohanan na maaaring magbago sa lahat ng ating nalalaman tungkol sa pinagmulan ni Eva. Sa loob ng libu-libong taon, ang kwento ng paglikha kay Eva mula sa tadyang ni Adan ay naging bahagi ng ating pananampalataya. Ngunit paano kung mali ang ating pag-unawa sa buong panahong ito? Ang sinaunang Hebrew text, kapag sinuri ng mabuti, ay naghahayag ng isang kakaibang katotohanan. Ang salitang tsela, na matagal nang isinalin bilang tadyang, ay maaaring may ibig sabihing gilid o bahagi. Ang implikasyon nito ay nakapagpapabago isip. Si Eva ay hindi nilikha mula sa isang simpleng buto, kundi mula sa kalahati ni Adan mismo, isang kapangyarihan na nagpapahiwatig ng tunay na pagkakapantay-pantay. Ang Ethiopia Bible, isa sa pinakamatatandang biblical manuscript sa mundo, ay nagtataglay ng mga detalye na nawala sa mga modernong salin. Ang teksto nito ay nagpapahiwatig na ang orihinal na tao ay isang nilalang na may parehong lalaki at babaeng katangian na hinati para lumikha ng dalawang magkaibang kasarian. Bakit itinago ang katotohanan ito sa publiko? Ano ang ibig sabihin nito para sa teolohikal na pag-unawa natin sa relasyon ng lalaki at babae? At kung totoo ito, paano nito babaguhin ang ating pananaw sa kahulugan ng pagiging tao? Ang kwento ng paglikha kay Eva ay isa sa mga pinakakilalang bahagi ng Biblia. Subalit, ano nga ba talaga ang nangyari nang likhain ng Diyos ang unang babae? Ang tradisyonal na pananaw na tinuturo sa atin ay simple. Kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan at mula dito ay nilikha si Eva. Ngunit ano kung sabihin ko sa inyo na may mas malalim na kahulugan sa orihinal na Hebrew text na hindi nakukuha sa mga modernong salin? Ang katotohanang ito ay matagal nang pinangangalagaan sa Ethiopia, isang bansang may malalim na koneksyon sa Biblia. Ang Ethiopian Orthodox Church ay nagtataglay ng ilan sa pinakamatatandang kopya ng Biblia sa mundo, at ang kanilang interpretation ay maaaring magbigay ng bagong liwanag sa kwentong ito. Sa orihinal na Hebrew text, ang salitang ginamit para sa tadyang ay tsela. Ngunit ang salitang ito ay may mas komplikadong kahulugan kaysa sa simpleng parte ng katawan. Sa katunayan, sa iba pang bahagi ng Biblia, ang tsela ay kadalasang isinasalin bilang gilid o bahagi. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa buto, kundi sa isang buong bahagi ng gilid ni Adan. Ang mga scholar ng Ethiopia Bible ay matagal nang naniniwala na ang paglikha kay Eva ay hindi simpleng pagkuha ng isang maliit na buto. Sa halip, ito ay isang divine surgical procedure kung saan ang Diyos ay kumuha ng makabuluhang bahagi mula kay Adan. Hindi lang isang tadyang kundi isang buong bahagi ng kanyang pagkatao. Isipin ninyo ito. Kapag sinabi sa Genesis na pinagtulog ng Diyos si Adan ng mahimbing, ito ay hindi ordinaryong pagtulog. Ang Hebrew term na ginamit dito ay tardema, na tumutukoy sa isang malalim na pagkakatulog na halos katulad ng anesthesia. Ito ay ginamit lamang ng 6 na beses sa buong lumang tipan, at kadalasan ay may kaugnayan sa mga divine revelations o supernatural operations. Ang ideyang ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa sinabi ni Adan nang makita niya si Eva. Ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Hindi ito isang metaphor. Ito ay literal na pahayag. Si Eva ay hindi lamang nilikha mula sa isang maliit na bahagi ni Adan, kundi mula sa isang substantial na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang Ethiopian interpretation ay nagpapahiwatig na ang paglikha kay Eva ay isang paghahati ng isang kompleto at unified being. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi ito simpleng paglikha ng isang secondary being mula sa isang primary being, kundi ang paghahati ng isang buong pagkatao sa dalawang magkaibang ngunit magkakaugnay na mga nilalang. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit sinabi sa Genesis na nilikha sila ng Diyos na lalaki at babae, at sa larawan ng Diyos nilikha niya sila. Ang parehong lalaki at babae ay nagdadala ng divine image, at magkasama sila ay nagpapakita ng kabuuan ng divine nature. Ang teolohikal na implikasyon nito ay napakalaki. Kung ang lalaki at babae ay orihinal na bahagi ng iisang pagkatao,
Ito ay nagpapahiwatig ng isang fundamental na pagkakapantay-pantay at interdependence. Hindi ito tungkol sa dominasyon o subordination, kundi tungkol sa complementarity at mutual dependence. Ang Ethiopian Bible tradition ay nagpapahalaga sa interpretasyong ito dahil ito ay nagbibigay diin sa sacred nature ng pagsasama ng lalaki at babae. Ang kasal ay hindi lamang isang social contract o religious ceremony. Ito ay ang muling pagsasama ng dalawang bahagi ng isang orihinal na kabuuan. Kung susuriin natin ang iba pang bahagi ng Biblia, makikita natin ang mga pahiwatig ng ideyang ito. Halimbawa, sinabi ni Jesus na sila ay hindi na dalawa, kundi isang laman. Ang Apostol Pablo ay nagsabi na ang lalaki ay ang ulo ng babae, ngunit siya rin ay nagsabi na ang lalaki ay ipinanganak sa pamamagitan ng babae. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng isang malalim at reciprocal na relasyon na nagmumula sa kanilang pinagsamang pinagmulan. Ang katotohanan tungkol sa paglikha kay Eva ay nagbibigay sa atin ng bagong pananaw sa relasyon ng lalaki at babae. Hindi ito tungkol sa hierarchy, kundi tungkol sa partnership. Hindi ito tungkol sa dominasyon, kundi tungkol sa mutual support at love. Sa susunod na bahagi, tuklasin natin kung paano ang konsepto ng tsela ay nakakaapekto sa ating pag-unawa sa iba pang bahagi ng Biblia at kung paano ito ay maaaring magbago ng ating pananaw sa mga gender roles at relationships. Makikita natin kung paano ang Ethiopia, isang bansang may matatag na biblical tradition, ay napanatili ang mga interpretasyong ito sa loob ng maraming siglo, habang ang Western theology ay lumihis sa ibang direksyon. Marami sa atin ang pamilyar sa kwento ng paglikha kay Eva mula sa tadyang ni Adan. Ito ang kwentong paulit-ulit nating naririnig sa mga simbahan, sa mga paaralan, at mula sa ating mga magulang. Ngunit ano kung sinasabi ko sa inyo na ang tradisyonal na pagsasalin na ito ay maaaring hindi ganap na tumpak? Ano kung ang orihinal na Hebrew text ay naglalaman ng mas malalim at mas kapanapanabik na katotohanan tungkol sa paglikha kay Eva? Ang salitang tadyang sa Hebreo ay tsela. Ito ang salitang ginamit sa Genesis kapag inilarawan kung paano nilikha si Eva. Ngunit ang nakakaintriga dito, ang salitang tsela ay hindi karaniwang tumutukoy sa tadyang sa ibang bahagi ng Biblia. Sa katunayan, sa halos 70 beses na lumabas ang salitang ito sa Lumang Tipan, ito ay isinalin bilang gilid o bahagi ng gilid sa halos lahat ng pagkakataon maliban sa kwento ng paglikha. Sa mga sinaunang templo ng Hebreo, ang tsela ay tumutukoy sa isang bahagi ng istruktura, isang gilid o bahagi ng gusali. Kapag ginamit sa anatomiya, ito ay maaaring tumutukoy sa gilid ng katawan, hindi partikular na tadyang lamang. Ang mas tumpak na pagsasalin ay maaaring kinuha ng Diyos ang isang bahagi mula sa gilid ni Adan sa halip na kinuha ng Diyos ang isang tadyang mula kay Adan. Bakit ito mahalaga? Dahil ito ay nagbabago ng buong pananaw natin sa relasyon ni Adan at Eva. Hindi lamang ito tungkol sa isang tadyang na ginawang babae. Ito ay tungkol sa isang bahagi ng katauhan ni Adan, mula sa kanyang gilid, hindi sa kanyang ilalim o itaas, na ginawang kapantay niya. Ang Ethiopian Bible, na kilala rin bilang Orthodox Tewahedo Bible, ay isa sa pinakamatatandang koleksyon ng mga banal na kasulatan sa mundo. Ang ilang mga scholar ay naniniwala na ito ay naglalaman ng mga interpretasyon na mas malapit sa orihinal na kahulugan ng mga teksto kaysa sa mga modernong pagsasalin. Sa tradisyon ng Ethiopia, mayroong mas malalim na pag-unawa sa simbolismo ng paglikha kay Eva. Sa Ethiopian tradition, ang paglikha kay Eva mula sa gilid ni Adan ay simbolo ng kanilang pagkakapantay-pantay. Hindi siya nilikha mula sa ulo ni Adan para mamuno sa kanya, ni mula sa kanyang paa para yapakan. Sa halip, siya ay nilikha mula sa kanyang gilid para maging kapantay niya, malapit sa kanyang puso para mahalin at protektahan. Ang interpretasyon na ito ay sinusuportahan ng mga salita ng Diyos sa Genesis 1:27. Kaya nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan, sa larawan ng Diyos nilikha niya sila, lalaki at babae nilikha niya sila. Pansinin na bago pa man nilikha si Eva mula sa tsela ni Adan,
Ang banal na teksto ay nagsasaad na ang Diyos ay lumikha ng lalaki at babae sa kanyang larawan. Ito ay nagmumungkahi ng isang intrinsikong pagkakapantay-pantay sa pagitan ng dalawang kasarian. Ngunit bakit ito itinago o hindi gaanong binigyang pansin sa mga tradisyonal na pagsasalin? Ang kasaysayan ng Biblia ay puno ng mga impluensya pampulitika at panlipunan. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga pagsasalin at interpretasyon ay madalas na naiimpluwensyahan ng mga umiiral na istruktura ng kapangyarihan at mga kultural na bias. Sa maraming sinaunang lipunan, kabilang ang mga lipunang kung saan unang isinalin ang Biblia sa mga European language, ang mga kababaihan ay itinuturing na mas mababa sa mga lalaki. Ang ideya na si Eva ay nilikha bilang kapantay ni Adan ay maaaring naging banta sa patriarkal na kaayusan. Kaya, ang pagsasali ng tsela bilang partikular na tadyang sa halip na mas malawak na gilid ay maaaring nagsilbi sa mga interes ng mga lipunang ito. Ngunit hindi lamang ang Hebrew text ang nagbibigay ng ebidensya para sa interpretasyon na ito. Ang teolohiya mismo, kapag sinuri ng mabuti, ay nagkukumpirma ng pagkakapantay-pantay na ito. Ang konsepto ng Imago Dei, na ang mga tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, ay ipinapatupad sa parehong lalaki at babae. Walang sinasabi ang Biblia na ang mga lalaki ay mas nagtataglay ng larawan ng Diyos kaysa sa mga babae, o na ang mga babae ay sekundaryong representasyon lamang. Sa katunayan, ang ideya na ang buong sangkatauhan, lalaki at babae, ay nilikha sa larawan ng Diyos ay nagmumungkahi na ang kompletong pag-unawa sa kalikasan ng Diyos ay nangangailangan ng parehong lalaki at babaeng perspektiba. Ang isa ay hindi kumpleto nang wala ang isa pa, tulad ng sinasabi sa unang Korinto, 11 versikulo 12, sapagkat kung paanong ang babae ay nagmula sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay ipinanganak ng babae. Ngunit lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. Ang kalaliman ng pag-unawang ito ay nagpapatuloy sa simbolismo ng pagtulog ni Adan habang nilikha si Eva. Ang pagtulog na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Sa maraming sinaunang tradisyon, kabilang ang tradisyon ng Ethiopia, ang pagtulog ay simbolo ng pagpasok sa isang mistikong estado kung saan posible ang transformasyon. Ito ay isang estado ng kamatayan at muling pagkabuhay, isang simbolikong kamatayan ng pagiging isang entidad at ang pagsilang ng dalawa. Bago ang paglikha kay Eva, si Adan ay isang buong nilalang na naglalaman ng parehong lalaki at babaeng aspeto na sumasalamin sa kabuuan ng Diyos. Sa paglikha kay Eva mula sa kanyang gilid, ang mga aspetong ito ay nahati sa dalawang magkakaibang ngunit magkakatugmang mga nilalang. Ito ay hindi tungkol sa paglikha ng isang sekundaryong nilalang mula sa isang primarya, kundi tungkol sa paghahati ng isang buong nilalang sa dalawang magkakaugnay na kalahati. Ang pag-unawa sa malalim na simbolismo na ito ay nagbibigay sa atin ng isang ganap na bagong perspektiba sa relasyon ni Adan at Eva, at sa pamamagitan nito, sa relasyon ng lalaki at babae sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay isang relasyon na hindi batay sa dominasyon at pagpapailalim, kundi sa pagkakapantay-pantay, pagtutugma at pagkakaugnay. Ang Ethiopian Bible at ang mga sinaunang tradisyon nito ay nagbibigay sa atin ng isang bintana sa mas mayamang pag-unawa sa mga banal na tekstong ito. Sa pamamagitan ng pag-aral ng original na Hebrew at pag-iisip ng lampas sa mga traditional na interpretation, natutuklasan natin ang mga katotohanan na maaring nakatagong matagal na sa ating mga mata. Sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, titingnan natin kung paano ang pagkaunawa sa tunay na pinagmulan ni Eva ay maaaring magbago ng ating pananaw sa iba pang mga bahagi ng Biblia at kung paano ito nakakaapekto sa ating modernong pag-unawa sa mga relasyon ng kasarian at sa papel ng kababaihan sa pananampalataya. Ngayon, isang bagay na dapat nating talakayin ng malalim ay ang nakakagulat na katotohanan tungkol kay Eva na nakatago sa orihinal na tekstong Hebreo. Marami sa atin ang pamilyar sa kwento ng paglikha kay Eva mula sa tadyang ni Adan, ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at kapanapanabik kaysa sa nalalaman natin. Sa tradisyonal na pagsasalin, sinasabi sa Genesis 2 kabanata,
Versikulo 21 hanggang 22 na kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ni Adan habang siya ay natutulog, pagkatapos ay sinara ang laman, at mula sa tadyang na iyon ay nilikha si Eva. Ganito ang alam ng karamihan sa atin, hindi ba? Ngunit narito ang nakakagulat. Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay tsela, at ang direktang pagsasalin nito ay hindi talaga tadyang. Ang salitang tsela ay lumilitaw sa Biblia ng higit sa 39 na beses, at sa halos lahat ng pagkakataon, ito ay isinasalin bilang gilid o bahagi. Tanging sa kwento ng paglikha kay Eva, ito isinasalin bilang tadyang. Bakit ganito? Ano ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa relasyon ni Adan at Eva? Kung susuriin natin ang Etiopyang Biblia at iba pang sinaunang mga teksto, makikita natin ang mas malalim na kahulugan. Ang tsela ay maaring tumukoy sa isang bahagi ng katawan ni Adan, oo, ngunit hindi kinakailangang isang tadyang. Sa halip, ito ay maaring tumukoy sa isang bahagi ng kanyang buong pagkatao, pisikal, mental, at espiritual. Ang mga sinaunang rabbi at scholar ay nagbigay ng ibang interpretasyon. Ayon sa ilan, ang orihinal na tao, si Adan, ay nilikha bilang isang dual-natured na nilalang, isang androgynous being na may parehong lalaki at babaeng katangian. Ang Midrash, isang koleksyon ng sinaunang Hudyong mga komentaryo, ay nagmumungkahi na ang unang tao ay may dalawang mukha, nakatingin sa magkabilang direksyon. Ang pagkuha ng tsela ay hindi simpleng pag-alis ng isang buto, kundi ang paghihiwalay ng lalaki at babaeng bahagi ng orihinal na nilalang. Isipin mo ito, ang salitang tsela ay ginagamit din sa arkitektura ng tabernakulo sa Exodo, kung saan ito ay tumutukoy sa gilid ng gusali. Hindi ito isang maliit na bahagi, kundi isang mahalagang structural component. Kapag inilapat natin ito sa paglikha kay Eva, nakakakita tayo ng isang mas kapanapanabik na larawan. Hindi siya isang maliit na bahagi ni Adan, kundi isang pantay na kalahati. Ang isa pang nakakaintriga na aspeto ay ang paggamit ng salitang bana sa Hebreo na isinasalin bilang bumuo o magtayo kapag tinutukoy ang paglikha kay Eva. Hindi ito ang karaniwang salitang yatsar, hubugin o bara, likhain na ginamit sa ibang bahagi ng kwento ng paglikha. Sa halip, ang bana ay isang architectural term na nagpapahiwatig ng isang maingat na proseso ng pagtatayo, hindi isang simpleng paglikha. Ang implikasyon nito ay malaki. Si Eva ay hindi lamang isang afterthought o secondary creation. Siya ay maingat na itinayo mula sa isang mahalagang bahagi ni Adan, na nagpapahiwatig ng isang kompletong, pantay, at komplementaryong relasyon. Ito ay nagpapakita ng isang mas balanseng pananaw sa gender relations kaysa sa tradisyonal na interpretasyon na naglalagay kay Eva sa isang subordinate position. Sa Ethiopiang tradisyon, lalo na sa Kebra Nagast at iba pang sinaunang teksto, ang paglikha kay Eva ay nakikita bilang isang divine na hakbang upang magdala ng kabuuan at balanse sa sangkatauhan. Siya ay hindi lamang isang kasama, kundi isang kinakailangang kalahati ng divine equation. Ang konsepto ng Ezer Kenegdo na ginamit upang ilarawan si Eva ay hindi lamang nangangahulugang katuwang, kundi isang katuwang na katumbas o kapangyarihang katumbas. Ang teolohikal na implikasyon nito ay malalalim. Kapag naunawaan natin na si Eva ay hindi lamang isang tadyang, kundi isang mahalagang bahagi ng orihinal na pagkatao, nababago ang ating pananaw sa gender roles at relasyon. Ito ay nagpapahiwatig na ang lalaki at babae ay nilikha upang maging magkatuwang at magkakapantay, na nagkukumpleto sa isa't isa sa isang divine na disenyo ng partnership. Ang mga sinaunang teksto ng Ethiopia ay naglalaman ng mas malalim na pag-unawa sa kwentong ito. Sa Ethiopiang tradisyon, ang paglikha ni Eva ay hindi nakikita bilang isang sekundaryong kaganapan, kundi bilang ang pagkumpleto ng divine plan. Ito ay isang mahalagang perspektibo na nawawala sa maraming modernong interpretasyon. Kapag sinusuri natin ang mga salitang ginamit sa orihinal na Hebreo, nakakakita tayo ng isang mas mayaman at mas makabuluhang kwento kaysa sa simpleng tadyang na naging babae. Nakikita natin ang isang kwento ng divine partnership, ng dalawang magkaibang bahagi na nagkakumpleto sa isa't isa upang bumuo ng isang kabuuan.
Kaya ang susunod na pagkakataon na iniisip mo ang kwento ni Eva, alalahanin na ang orihinal na tekstong Hebreo ay nagmumungkahi ng isang mas malalim na katotohanan. Si Eva ay hindi lamang isang tadyang. Siya ay isang mahalagang bahagi ng divine na disenyo. Nilikha upang maging kapantay at katuwang sa paglikha ng Diyos. At ito ay nagbabago ng lahat ng ating pag-unawa sa relasyon ng lalaki at babae sa divine plan. Ngayon talakayin natin ang isang kapanapanabik na aspeto ng ating pag-aaral, ang tunay na kahulugan ng pangalan ni Eva at kung paano ito nagbibigay ng malalim na pangunawa sa kanyang pinagmulan at papel sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa tradisyonal na interpretasyon, si Eva ay kilala bilang ang ina ng lahat ng nabubuhay. Subalit, ang mas malalim na pagsusuri sa orihinal na tekstong Hebreo ay nagbubunyag ng isang nakakagulat na katotohanan na hindi karaniwang itinuturo sa mga simbahan. Sa Hebreo, ang pangalan ni Eva ay Chava, Hava, isang salitang may koneksyon sa salitang Chavaya na nangangahulugang karanasan o buhay. Ngunit hindi lamang ito ang kahulugan. Kapag sinuri natin ang malalim na etimolohiya ng pangalan ni Eva, makikita natin na ito ay may koneksyon din sa salitang Chiva sa Hebreo na tumutukoy sa isang nagsasalita o tagapagpahayag. Ito ay nagmumungkahi na si Eva ay hindi lamang isang pasibong katulong ni Adan, kundi isang aktibong tagapagpahayag ng karunungan at katalinuhan. Ang mga scholar ng Ethiopia ay matagal nang nagtuturo ng isang perspektibong nagpapahalaga sa papel ni Eva bilang isang matalino at makapangyarihang babae. Sa Ethiopia Bible, si Eva ay hindi inilalarawan bilang simpleng tagasunod ni Adan, kundi isang mahalagang katuwang na may sariling kakayahan at karunungan. Ito ay lumalaban sa karaniwang paglalarawan ng kanyang karakter sa maraming kanluranin na tradisyon. Ang isa pang kapanapanabik na aspeto ay ang pagsusuri sa Genesis 2:22, kung saan sinasabi na si Eva ay gawa mula sa tadyang ni Adan. Subalit, ang orihinal na salitang Hebreo na tsela ay hindi eksaktong nangangahulugang tadyang. Sa katunayan, sa iba pang bahagi ng Biblia, ang salitang ito ay ginagamit para ilarawan ang gilid o bahagi ng isang istruktura, tulad ng tabernakulo. Ito ay nagmumungkahi na si Eva ay hindi kinuha mula sa isang maliit na bahagi ni Adan, kundi mula sa kanyang buong gilid, isang pantay na bahagi ng orihinal na nilalang. Maraming scholar na naniniwala na ang orihinal na sangkatauhan ay maaaring nagtataglay ng parehong lalaki at babaeng katangian, isang konsepto na tinatawag na androgynous being sa teolohiya. Ayon sa interpretasyong ito, ang pagkuha ng gilid ay hindi literal na pag-aalis ng tadyang, kundi isang paghihiwalay ng orihinal na nilalang sa dalawang magkaibang ngunit magkaugnay na nilalang. Ang Ethiopia Bible ay nagbibigay din ng mga detalye tungkol sa espesyal na relasyon ni Eva sa karunungan ng Diyos. May mga tradisyon na nagsasabing si Eva ay may direktang komunikasyon sa Diyos at ang kanyang pangalan ay nagpapahiwatig ng kanyang papel bilang tagapagpahayag ng banal na karunungan. Hindi ito karaniwang itinuturo sa maraming simbahan, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng malalim na pag-unawa sa kanyang karakter. Kapag sinuri natin ang orihinal na teksto, makikita natin na ang pagtatangka ni Eva sa punong ipinagbabawal ay hindi simpleng pagsuway. Sa halip, ito ay maaaring isang paghahanap ng mas malalim na karunungan at pangunawa. Ang ahas, na karaniwang itinuturing na negatibong figura, ay maaaring simbolo ng karunungan sa ilang sinaunang kultura. Ito ay nagbibigay ng ibang perspektiba sa kwento ng pagkahulog ng tao. Ang mga tekstong Ethiopic ay nagbibigay ng isang mas balanseng pananaw sa papel ni Eva sa kwento ng Hardin ng Eden. Sa halip na siya ay ituring na pangunahing responsable para sa pagkahulog ng tao, siya ay kinikilala bilang isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang kanyang paghahanap ng karunungan, bagaman nagresulta sa pagkaalis mula sa Hardin, ay nagbukas din ng bagong kabanata para sa sangkatauhan,
Isa pang kapanapanabik na pagtuklas ay ang koneksyon ng pangalan ni Eva sa salitang Hava sa ilang sinaunang wika ng Gitnang Silangan na nangangahulugang buhay o nagbibigay buhay. Ito ay nagpapatibay sa kanyang papel hindi lamang bilang ina ng sangkatauhan, kundi bilang tagapagdala ng buhay sa mas malalim na kahulugan, isang tagapagdala ng espiritual na kamalayan. Ang mga sinaunang tradisyon ng Ethiopia ay nagtuturo na si Eva ay may espesyal na relasyon sa mga elemento ng kalikasan at may kakayahang makipag-usap sa mga hayop bago ang pagkahulog. Ito ay nagmumungkahi ng isang malalim na koneksyon sa kalikasan na bahagi ng kanyang orihinal na papel sa plano ng Diyos. Ang pag-unawa sa tunay na pinagmulan at papel ni Eva ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw sa relasyon ng lalaki at babae sa plano ng Diyos. Sa halip na isang relasyong batay sa dominasyon at pagkaalipin, ito ay nagmumungkahi ng isang orihinal na disenyo ng pantay na pakikipagtulungan at pagtutulungan. Ang mga implikasyon ng mga pagtuklas na ito ay malawak at malalim. Hinihimok tayo nitong muling suriin ang ating mga tradisyonal na pananaw at paghahanap ng mas malalim na pangunawa sa mga sinaunang teksto. Ang katotohanan tungkol kay Eva ay hindi lamang tungkol sa isang babae, sa isang sinaunang kwento, kundi tungkol sa pag-unawa sa ating sariling pinagmulan at papel sa plano ng Diyos. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, tuklasin natin kung paano ang mga kaalamang ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa maraming iba pang bahagi ng banal na kasulatan at kung paano ito nakakaapekto sa ating pangunawa sa papel ng kababaihan sa kasaysayan ng pananampalataya. Ang mga sinaunang karunungan ng Ethiopia ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang perspektiba na matagal nang nakatago mula sa karamihan ng mga mananampalataya sa kanluran. Ang ating pinakamamahal na Biblia, ang aklat na nagbibigay ng liwanag sa ating pananampalataya, ay naglalaman ng mga misteryo na higit pa sa ating inaakala. Marami sa atin ang pamilyar sa kwento ng paglikha kay Eva mula sa tadyang ni Adan. Subalit alam ba ninyo na ang orihinal na Hebreong teksto ay posibleng nagpapahiwatig ng isang ganap na naiibang kwento? Isang kwento na maaring magbago ng ating pag-unawa sa unang babae at sa kanyang tunay na relasyon kay Adan. Sa Hebreong teksto ng Genesis, ang salitang ginamit upang ilarawan kung ano ang kinuha ng Diyos mula kay Adan ay hindi simpleng tadyang o rib sa Ingles. Ang orihinal na salita ay tsela, at ito ay lumalabas na 54 na beses sa lumang tipan. Lahat ng pagkakataon, maliban sa kwento ng paglikha kay Eva, ang salitang ito ay naisalin bilang gilid o side sa Ingle. Hindi kailanman bilang tadyang maliban sa kontekstong ito. Ang mga iskolar na nagsasaliksik sa sinaunang Hebreong wika ay natuklasan na ang tsela ay maaaring tumutukoy sa isang buong bahagi ng katawan, isang gilid, o kahit isang aspeto ng isang estruktura. Kapag pinag-aralan ang konteksto ng iba pang mga talata sa Biblia, nakikita natin na kapag tumutukoy sa bahagi ng katawan ng tao, ito ay karaniwang tumutukoy sa isang gilid o bahagi ng katawan, hindi isang maliit na buto. Ang implikasyon nito ay nakakabigla. Maaaring ang Diyos ay hindi kumuha ng isang maliit na tadyang mula kay Adan, kundi isang makabuluhang bahagi ng kanyang pagkatao, isang buong gilid. Isipin ninyo, ang Diyos ay nagsabing, hindi mabuting mag-isa ang tao. Kaya nilikha niya ang isang kapareha na ganap na katugma ni Adan mula sa kanyang sariling laman. Ang mga sinaunang Hebreo ay may malalim na pag-unawa sa simbolismo ng katawan. Ang paglikha kay Eva mula sa gilid ni Adan ay nagpapahiwatig ng pagkakapantay-pantay at pagiging magkatugma. Hindi siya nilikha mula sa kanyang ulo upang mangibabaw sa kanya, ni mula sa kanyang paa upang yapakan, kundi mula sa kanyang gilid upang maging kapantay, malapit sa kanyang puso upang mahalin at protektahan. Ang ilan sa mga pinakamatatandang salin ng Biblia, tulad ng Septuagint, ang Griegong salin na ginawa noong 3 siglo bago kay Kristo, ay gumagamit ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang mas malaking bahagi kaysa sa isang simpleng tadyang. Ito ay nagpapakita na ang sinaunang pag-unawa sa tekstong ito ay maaaring naiiba sa modernong interpretasyon.
Ngunit bakit mahalaga ito? Dahil ang ating pag-unawa sa pinagmulan ni Eva ay nakakaapekto sa ating pananaw sa mga kababaihan at sa relasyon ng lalaki at babae sa plano ng Diyos. Ang tradisyonal na pagsasalin bilang tadyang ay kadalasang ginagamit upang isulong ang ideya na ang babae ay isang sekundaryo o mas mababang nilalang. Subalit kung ang orihinal na kahulugan ay tumutukoy sa isang buong gilid o bahagi, ito ay nagpapahiwatig ng isang mas fundamental na pagkakapantay-pantay sa pagitan ng lalaki at babae. Ang Ethiopiang tradisyon ng Biblia, na isa sa pinakamatatandang Kristiyanong tradisyon sa mundo, ay may ilang natatanging pananaw sa kwentong ito. Sa kanilang mga sinaunang komentaryo, madalas nilang binibigyang diin ang ideya ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae sa orihinal na plano ng Diyos. Ang nakakaintriga pa, ang ilang sinaunang rabinikal na tradisyon ay nagsasasing ang orihinal na nilalang na tao ay isang dalawahang nilalang, parehong lalaki at babae sa iisang katawan. Ayon sa interpretasyong ito, ang pagkuha ng gilid ay maaaring tumutukoy sa paghihiwalay ng isang buong bahagi upang mabuo ang dalawang magkahiwalay na tao. Isipin ninyo ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng sangkatauhan at sa plano ng Diyos para sa relasyon ng lalaki at babae. Ang teolohikal na implikasyon ng pagbabagong ito sa pag-unawa ay malawak. Kung si Eva ay nilikha mula sa isang mahalagang bahagi ni Adan, hindi lamang isang maliit na buto, ito ay nagpapatibay ng kanilang likas na koneksyon at pagkakapantay-pantay sa harap ng Diyos. Ito ay nagpapakita na ang babae ay hindi isang huling pagsasaalang-alang o isang sekundaryo sa plano ng Diyos, kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang orihinal na disenyo para sa sangkatauhan. Sa katunayan, kapag binasa natin ang Genesis 1:27, sinasabi nito, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos nilikha niya siya. Lalaki at babae, nilikha niya sila. Pansinin na ang parehong lalaki at babae ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang pagkakapantay-pantay na ito ay napakahalaga sa pag-unawa ng orihinal na plano ng Diyos. Sa loob ng mahabang panahon, marami sa atin ang nakarinig ng kwento ni Eva mula sa Hardin ng Eden. Ang tradisyonal na pagtuturo ay nagsasasabi na siya ay ginawa mula sa tadyang ni Adan. Ngunit ano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na kahulugan ng Hebrew text ay nagpapahiwatig ng isang ganap na ibang kwento? Isang kwento na maaaring magbago ng ating pangunawa sa relasyon ng lalaki at babae sa orihinal na disenyo ng Diyos. Ang salitang tadyang na ginamit sa mga modernong salin ng Biblia ay maaaring hindi ang tamang interpretasyon ng orihinal na Hebrew text. Sa katunayan, kapag sinuri natin ang salitang tsela sa Hebreo, makikita natin na sa kabuuan ng Lumang Tipan, ang salitang ito ay ginamit ng 60 beses at sa halos lahat ng pagkakataon, ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi, hindi partikular na tadyang. Isipin ninyo ito, sa arkitektura ng tabernakulo at templo, ang salitang tsela ay ginamit upang ilarawan ang mga gilid ng gusali. Hindi ito tumutukoy sa isang maliit na bahagi lamang, kundi sa isang mahalagang structural component. Sa konteksto ng paglikha kay Eva, ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay hindi kumuha ng maliit na buto mula kay Adan, kundi isang makabuluhang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang mga Ethiopian scholars at ang kanilang sinaunang tradisyon ay matagal nang nagtuturo ng interpretasyong ito. Ang Ethiopian Bible, na kabilang sa pinakamatandang Kristiyanong tradisyon sa mundo, ay may natatanging pananaw sa kwentong ito. Ayon sa kanilang pangunawa, ang Diyos ay hindi lamang kumuha ng isang tadyang, kundi isang buong gilid o kalahati ni Adan. Nagpapahiwatig na ang orihinal na tao ay nilikha bilang isang dual-natured being na naglalaman ng parehong lalaki at babaeng katangian. Ang konsepto na ito ay hindi naman ganoon kalayo sa siyentipikong pangunawa natin ngayon. Sa katunayan, ang embryonic development ng tao ay nagsisimula sa isang neutral state bago ito mag-develop sa lalaki o babae. Ang mga modernong biologists ay nagsasabi na ang lahat ng tao ay nagsisimula sa parehong template at ang pagkakaiba ng kasarian ay nangyayari lamang
sa mas huling yugto ng pag-unlad. Ngunit bakit ito mahalaga? Dahil kung tama ang interpretasyong ito ay nagpapahiwatig na sa orihinal na disenyo ng Diyos, ang lalaki at babae ay hindi lamang magkapareha kundi magkakapantay, dalawang bahagi ng isang buo. Hindi ito tungkol sa hierarchical relationship, kundi isang divine partnership. Ang Hebrew text ay nagbibigay pa ng mas malalim na insight. Kapag tiningnan natin ang salitang ginamit upang ilarawan kung paano kinuha ng Diyos ang tsela mula kay Adan, ang salitang lakach ay nagpapahiwatig ng isang maingat at may layuning pagkuha, hindi isang marahas na pag-aalis. Ito ay parang ang Diyos ay maingat na humihiwalay ng dalawang bahagi na orihinal na magkasama. Ang interpretasyong ito ay sinusuportahan din ng teolohiya. Kapag binasa natin ang Genesis 1:27, sinasabi nito, "Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos nilikha niya siya. Lalaki at babae nilikha niya sila." Pansinin kung paano ang verse ay nagsisimula sa singular, siya, at nagtatapos sa plural, sila. Ito ay nagpapahiwatig na ang orihinal na tao ay maaring nagtataglay ng parehong lalaki at babaeng katangian bago sila nahiwalay. Ang Ethiopian tradition ay nagpapahalaga sa interpretasyong ito dahil ito ay nagpapakita ng divine balance at harmony sa paglikha ng Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa biological na pagkakaiba, kundi ang spiritual na complementarity ng lalaki at babae. Sa kanilang pananaw, ang paglikha kay Eva ay hindi afterthought o secondary act, kundi ang pagkumpleto ng orihinal na plano ng Diyos, ang paghihiwalay ng isang dual-natured being sa dalawang magkakaugnay na individual. Ang implikasyon nito sa ating pangunawa ng gender relations ay malaki. Kung ang lalaki at babae ay parehong nagmula sa iisang pinagmulan, at kung ang babae ay hindi lamang isang maliit na bahagi kundi kalahati ng orihinal na tao, ito ay nagpapahiwatig ng isang relasyon ng tunay na pagkakapantay-pantay at mutual dependence. Hindi ito nagbibigay ng batayan para sa dominasyon ng isang kasarian sa isa, kundi isang divine partnership kung saan ang bawat isa ay may natatanging kontribusyon. Ang konsepto ng Ezer Kenegdo o katuwang na angkop para kay Adan ay nagkakaroon din ng mas malalim na kahulugan sa ganitong konteksto. Ang salitang Ezer sa Hebreo ay hindi nagpapahiwatig ng subordinate position. Sa katunayan, sa karamihan ng pagkakataon na ginamit ito sa lumang tipan, ito ay tumutukoy sa Diyos bilang tagapagligtas at katulong ng Israel, isang posisyon ng lakas at kapangyarihan. Ang Ethiopian interpretation ay nagbibigay sa atin ng isang mas mayaman at mas balanseng pananaw sa divine design ng relasyon ng lalaki at babae. Isang pananaw na maaaring magbigay inspirasyon sa atin na muling suriin ang ating mga tradisyonal na paniniwala at hanapin ang mas malalim na katotohanan na nakatago sa sinaunang teksto. Ang pinagmulan ni Eva ay isang paksa na madalas nating tinatanggap ng hindi masyadong pinag-iisipan. Karamihan sa atin ay pamilyar sa kwento. Kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan at ginawa si Eva mula dito. Ngunit ano kung sabihin ko sa inyo na may mas malalim na kahulugan na nakatago sa orihinal na Hebrew text? Isang kahulugan na maaaring magbago ng ating buong pananaw tungkol sa relasyon ng lalaki at babae ayon sa orihinal na disenyo ng Diyos? Sa Ethiopia Bible, na isa sa pinakalumang biblical manuscripts na umiiral, mayroong mga detalye na hindi gaanong napapansin sa modernong mga salin. Ang katotohanan ito ay hindi lamang nakakagulat, kundi maituturing ding revolutionary para sa ating pag-unawa sa divine blueprint para sa sangkatauhan. Kapag tiningnan natin ang Genesis Kabanata 2, versikulo 22, ang salitang ginamit sa Hebreo para sa tadyang ay tsela. Ngunit ang nakakagulat, ang salitang ito ay hindi talaga nangangahulugan ng tadyang sa literal na pakahulugan. Sa katunayan, sa higit na 60 pagkakataon na ginamit ang salitang ito sa lumang tipan, ito ay isinalin bilang gilid o bahagi ng gilid. Ito ay ginamit para ilarawan ang gilid ng tabernakulo, ang gilid ng altar, at ang gilid ng Ark of the Covenant. Hindi ito kailanman ginamit para tukuyin ang buto ng tadyang maliban sa kwento ng paglikha kay Eva.
Bakit mahalaga ito? Dahil nagbibigay ito sa atin ng ganap na naiibang larawan ng kung paano nilikha si Eva. Hindi siya kinuha mula sa isang maliit na bahagi ng katawan ni Adan. Sa halip, ang mas tumpak na pagsasalin ay nagpapahiwatig na kinuha siya mula sa buong gilid ni Adan, ang kalahati ng kanyang buong pagkatao. Pansinin ang mga salita sa Genesis, at ang Panginoon ay nagdulot ng malalim na pagkakatulog kay Adan, at siya ay nakatulog, at kumuha siya ng isa sa kanyang mga gilid, at muling isinarado ang laman sa lugar nito. Ang orihinal na Hebreo ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay literal na hinati si Adan sa dalawa, hindi lamang kumuha ng isang maliit na buto. Ang mga sinaunang rabbi ay nauunawaan ito. Sa Midrash Rabbah, isang sinaunang Jewish commentary, sinasabi na ang unang tao ay nilikha bilang isang androgynous being, parehong lalaki at babae sa iisang katawan. Ang Diyos ay pagkatapos hinati ang nilalang na ito upang lumikha ng dalawang magkaibang tao. Hindi ito kakaiba sa konteksto ng sinaunang Near East theology, kung saan ang mga ideya ng wholeness at complementarity ay lubhang mahalaga. Ang Ethiopian Orthodox Church, na nag-iingat ng ilan sa pinakasinaunang biblical traditions, ay nagpapanatili ng interpretasyong ito. Sa kanilang mga teksto, ang ideya ng equal partnership sa pagitan ni Adan at Eva ay mas malinaw kaysa sa karamihan ng Western translations. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang kanilang mga imahe ng paglikha ay madalas na nagpapakita ng lalaki at babae na nagmumula sa iisang pinagmulan, hindi ang babae na nagmumula sa isang maliit na bahagi ng lalaki. Pag-isipan natin ang implikasyon nito. Kung si Eva ay nilikha mula sa gilid ni Adan, hindi lamang isang tadyang kundi ang kalahati ng kanyang buong pagkatao. Ito ay nagpapahiwatig na ang lalaki at babae ay orihinal na bahagi ng iisang wholeness. Sila ay hindi nilikha sa hierarchical relationship kung saan ang isa ay mas mahalagang bahagi kaysa sa isa. Sa halip, sila ay magkaparehong bahagi ng isang buong pagkatao na hinati sa dalawa upang makalikha ng divine partnership. Ito ay sinusuportahan ng mga salita ni Adan nang una niyang makita si Eva. Ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Hindi niya sinabi, nakikita ko ang aking tadyang na nagkaroon ng sariling buhay. Sa halip, kinikilala niya ang kanilang fundamental na pagkakapareho. Siya ay ganap na bahagi ng kanyang sarili, hindi lamang isang derivative na nilikha mula sa isang maliit na bahagi ng kanyang katawan. Ang Hebrew word na eser kenegdo, na ginamit para ilarawan si Eva, ay kadalasang isinalin bilang katuwang o helper suitable for him. Ngunit ang ezer sa buong lumang tipan ay karaniwang tumutukoy sa divine help, ang uri ng tulong na ibinibigay ng Diyos sa mga nangangailangan. Ito ay isang malakas na salita na nagpapahiwatig ng rescue o salvation, at ang kenegdo ay literal na nangangahulugang katapat sa Kanya o tumutugma sa Kanya bilang kapareho. Kaya ang mas tumpak na pagsasalin ay isang kapangyarihang katumbas niya. Ang etimolohiya ng mga salitang ito ay nagpapakita na ang orihinal na disenyo para sa relasyon ng lalaki at babae ay hindi isang hierarchical na setup kung saan ang babae ay isang subordinate helper. Sa halip, ito ay isang divine partnership ng dalawang magkaparehong bahagi ng parehong buong pagkatao na bawat isa ay may natatanging mga lakas na kumukumpleto at nagpapalakas sa isa't isa. Ang Ethiopian traditions ay lalo pang nagpapalawak sa ideyang ito. Sa kanilang mga teksto, ang paglikha kay Eva ay inilarawan bilang isang pagbabahagi kaysa isang pagkuha, isang subtle pero makabuluhang pagkakaiba. Ang Diyos ay hindi lamang kumuha ng isang maliit na bahagi mula kay Adan. Sa halip, hinati niya ang orihinal na tao upang lumikha ng dalawang buo, ngunit magkakomplementaryong mga nilalang. Ito ay nagbibigay ng ganap na bagong pananaw sa mga salita ng Genesis na hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Hindi ito tungkol sa pangangailangan ng lalaki para sa isang assistant o subordinate. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang tao, bilang isang nag-iisang nilalang, ay hindi kumpleto. Kailangan niya ng kanyang kalahating bahagi, ang bahagi ng kanyang pagkatao na kinuha
at ginawang hiwalay na tao upang maging buo muli sa pamamagitan ng divine partnership. Ang implikasyon nito para sa mga relasyon ng lalaki at babae ay profound. Ito ay nagmumungkahi na ang orihinal na disenyo ng Diyos ay hindi para sa dominasyon o hierarchy, kundi para sa mutual completion at partnership. Ang lalaki at babae ay nilikha upang maging magkatuwang na mga kapangyarihan. Bawat isa ay may natatanging mga katangian at lakas na kumukumpleto sa isa't isa. Ngunit, higit sa lahat, ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung bakit ang pagsasama ng lalaki at babae ay napakalakas at napakahalaga sa divine plan. Hindi lamang ito tungkol sa reproduction o companionship, ito ay tungkol sa muling pagsasama-sama ng dalawang kalahati ng iisang orihinal na wholeness, isang reunion na nagdadala ng divine completion at nagpapaalala sa atin ng ating orihinal na estado bago ang division. Mayroon tayong malalim na paghahayag na dapat talakayin ngayon, mga kaibigan. Habang sinisiyasat natin ang orihinal na Hebrew text ng Genesis, natuklasan natin ang isang nakakaintriga na katotohanan tungkol sa pagkalikha kay Eva na madalas hindi nababanggit sa mga tradisyonal na interpretasyon. Ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa relasyon ng lalaki at babae ay maaaring magbago ng ating pananaw sa Biblia. Sa orihinal na Hebrew text ng Genesis 2:22, ang salitang ginamit para ilarawan kung paano nilikha si Eva ay bana, isang salitang karaniwang isinasalin bilang build o construct. Hindi ito simpleng paggawa o paglikha lamang. Ang implikasyon nito ay malaki. Si Eva ay hindi lamang kinuha mula sa tadyang ni Adan at biglang nilikha. Sa halip, siya ay maingat na itinayo o dinisenyo ng Diyos. Isipin ninyo ito. Kapag nagtayo ka ng isang gusali, hindi mo ito ginagawa ng walang plano. Kailangan ng maingat na pagdidisenyo, pagpapaplano, at pagsasaalang-alang sa bawat detalye. Ganito rin ang ginawa ng Diyos kay Eva. Hindi ito isang simpleng aksyon lang. Ito ay isang proseso ng maingat na pagdisenyo. Ang salitang bana ay ginamit din sa ibang bahagi ng Biblia para ilarawan ang pagtatayo ng mga templo, palasyo, at mga lungsod. Ito ay nagpapahiwatig ng isang komplikadong proseso ng paglikha. Hindi lang isang simpleng paggawa. Ang paggamit ng salitang ito para kay Eva ay nagpapakita na ang paglikha sa kanya ay hindi lang isang simpleng afterthought, kundi isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Ngunit ang mas nakakagulat pa, ang salitang bana ay may koneksyon sa salitang Hebreo na bina na nangangahulugang pag-unawa o karunungan. Ito ba ay nagpapahiwatig na si Eva ay nilikha na may espesyal na kakayahang umunawa? Maraming iskolar ang naniniwala na oo. Ang pagkakalikha kay Eva ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng kapareha kay Adan, kundi tungkol din sa pagdadala ng isang natatanging perspektibo at karunungan sa mundo. Sa Ethiopian Bible, na isa sa pinakamatatandang bersyon ng Biblia sa mundo, mayroong mas detalyadong paglalarawan ng pagkakalikha kay Eva. Dito, hindi lamang ang pisikal na aspeto ng pagkalikha ang binibigyang diin, kundi pati na rin ang espiritual at intelektual na mga katangian na ibinigay sa kanya. Ang Ethiopian tradition ay matagal nang nagpapahalaga sa papel ng kababaihan sa pananampalataya at lipunan, at ito ay maaaring nakaugat sa kanilang mas malalim na pag-unawa sa pagkakalikha kay Eva. Ngayon, isipin natin kung ano ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa relasyon ng lalaki at babae ayon sa Biblia. Kung si Eva ay itinayo o dinisenyo ng Diyos sa isang komplikado at maingat na paraan, ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang papel ay hindi subordinate kay Adan, kundi complementary. Siya ay hindi nilikha bilang isang afterthought o secondary creation, kundi bilang isang maingat na idinisenyo at mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Ang implikasyon nito sa teolohiya ay malaki. Ito ay nagbabago ng tradisyonal na pananaw na ang babae ay nilikha lamang para maging katulong ng lalaki. Sa halip, ito ay nagmumungkahi na ang lalaki at babae ay nilikha para sa isang partnership na kung saan ang bawat isa ay may natatanging contribution at papel.
Ang Ethiopian Bible ay nagbibigay sa atin ng isang perspektibo na maaring mas malapit sa orihinal na intensyon ng teksto kaysa sa mga mas modernong interpretasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa malalim na kahulugan ng salitang bana at sa konteksto nito sa buong Biblia, nakikita natin ang isang mas mayaman at mas kompleto na larawan ng pagkakalikha kay Eva at sa extension, ang papel ng kababaihan sa plano ng Diyos. Ang katotohanan ito ay hindi lamang isang akademikong punto. Ito ay may mga praktikal na implikasyon sa kung paano natin tinitingnan ang gender roles, marriage, at ang papel ng kababaihan sa lipunan at sa simbahan. Kung ang orihinal na intensyon ng Diyos ay para sa lalaki at babae na maging magkapantay na partners, paano ito nababago ang ating pag-unawa sa mga relasyon at sa mga roles na ating ina-assign sa bawat gender? Habang patuloy nating sinisiyasat ang malalim na katotohanan na ito, maaari tayong magulat sa kung ano pa ang maaari nating matuklasan. Ang Hebrew text ay puno ng mga subtle nuances na maaaring hindi nalilipat sa mga translations, at ang pag-unawa sa mga ito ay maaaring magbukas ng bagong pananaw sa ating pananampalataya. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung paano ang konsepto ng bana ay umuugnay sa iba pang mga bahagi ng Biblia at kung ano ang sinasabi nito tungkol sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Huwag nating kalimutan na ang bawat salita sa Biblia ay maingat na pinili, at ang pag-unawa sa mga orihinal na kahulugan ay maaaring magbigay sa atin ng mas malalim na insight sa mensahe ng Diyos. Alam mo ba na may nakatagong katotohanan tungkol sa pinagmulan ni Eva sa orihinal na teksto ng Biblia? Hindi ito simpleng kwento ng tadyang lamang. Ang malalim na pag-unawa sa tekstong Hebreo ay nagbubunyag ng isang mas kapana-panabik na katotohanan na maaaring magbago ng iyong pananaw sa unang babae. Ang salitang tsela sa Hebreo na kadalasang isinasalin bilang tadyang sa Genesis 2, 21 hanggang 22, ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa itinuturo ng mga tradisyonal na pagsasalin. Sa katunayan, sa lahat ng 64 na beses na lumitaw ang salitang ito sa Lumang Tipan, minsan lamang ito isinaling tadyang at yun ay sa kwento ni Eva. Sa lahat ng iba pang pagkakataon ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi ng isang bagay. Isipin mo ito, kung titingnan natin ang arkitektura ng tabernakulo sa Exodo 26, ang parehong salitang tsela ay ginamit para ilarawan ang mga gilid ng estruktura. Hindi ito tumutukoy sa isang maliit na bahagi, kundi sa isang buong panig o kalahati. Ito ay nagpapahiwatig na ang kinuha ng Diyos mula kay Adan ay hindi lamang isang maliit na buto, kundi marahil ay kalahati ng kanyang pagkatao. Ang mga scholar ng Ethiopia Bible ay matagal nang nagturo ng interpretasyong ito. Ayon sa kanilang tradisyon, ang orihinal na nilalang na nilikha sa imahe ng Diyos ay isang kumpletong entidad na naglalaman ng parehong lalaki at babaeng katangian. Ang paglikha kay Eva ay hindi simpleng paghugot ng tadyang, kundi paghihiwalay ng isang magkasamang nilalang sa dalawang magkaibang tao. Tingnan natin ang Genesis 1:27. Kaya nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan, sa larawan ng Diyos nilikha niya siya. Lalaki at babae nilikha niya sila. Pansinin ang pagbabago mula sa pang-isahan na siya patungo sa pangmaramihang sila sa iisang talata. Ito ba ay nagpapahiwatig na ang orihinal na tao ay naglalaman ng parehong kasarian? Ang ideya ng isang orihinal na androgynous na nilalang ay matatagpuan din sa ilang sinaunang rabbinikal na interpretasyon. Ang Midrash Rabbah ay nagsasabing ang unang tao ay nilikha bilang isang difusin, isang nilalang na may dalawang mukha, isa sa harap at isa sa likod, bago sila hinati. Ang implikasyon nito ay malaki. Kung totoo ito, hindi lamang ginawa ang babae mula sa lalaki, kundi ang parehong lalaki at babae ay nagmula sa isang orihinal na kumpletong nilalang. Ito ay nagbibigay ng isang mas malalim na pag-unawa sa pahayag ni Adan. Ito ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Hindi ito simpleng pagkilala sa material na pinagmulan ni Eva, kundi isang pagkilala na sila ay dating iisa. Ang pananaw na ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa diwa ng kasal at kung bakit sinabi sa Genesis na ang lalaki at babae ay magiging isang laman.
Hindi ito simpleng metapora para sa pagtatalik o pagkakaisa, kundi posibleng tumutukoy sa isang pagbabalik sa orihinal na estado ng pagkakaisa. Isipin mo ang teolohikal na implikasyon nito. Kung ang orihinal na imahe ng Diyos ay naglalaman ng parehong lalaki at babaeng aspeto, ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na pangunawa sa divine nature. Hindi ito nangangahulugang ang Diyos ay may kasarian, ngunit maaaring nagpapahiwatig na ang mga katangian na kadalasang inuugnay natin sa pagiging lalaki at babae ay parehong nagmula sa divine. Ang ganitong pananaw ay maaring magbigay ng mas malalim na batayan para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Kung ang lalaki at babae ay parehong nagmula sa iisang nilalang na ginawa sa larawan ng Diyos, walang batayan para sabihing ang isang kasarian ay higit na mahalaga o mas malapit sa divine image kaysa sa isa. Gayunpaman, hindi lahat ng scholar ay sumasang-ayon sa interpretasyong ito. Marami pa ring naniniwala na ang tradisyonal na pag-unawa ng tadyang ay tama. Ngunit ang katotohanan na ang salitang tsela ay halos hindi kailanman isinasalin bilang tadyang sa ibang lugar sa Biblia ay dapat magbigay sa atin ng dahilan para pag-isipan muli ang ating mga palagay. Ang Ethiopia Bible Tradition, na isa sa pinakasinaunang Kristiyanong tradisyon sa mundo, ay matagal nang nagpapahalaga sa mas malalim na pangunawa sa tekstong ito. Ang kanilang mga sinaunang komentaryo at tradisyon ay nagbibigay ng mahalagang perspektibo na madalas na nawawala sa Western Biblical Interpretation. Habang sinusuri natin ang misteryo ng pinagmulan ni Eva, dapat nating tanungin, ano ang ibig sabihin nito para sa ating pag-unawa sa relasyon ng lalaki at babae? Paano nito binabago ang ating pananaw sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan? At paano nito binabago ang ating pag-unawa sa ating sariling pagkakakilanlan? Sa susunod na bahagi, tuklasin natin ang mas malalim pang ebidensya mula sa Hebrew linguistics at ancient Near Eastern context na sumusuporta sa nakakagulat na interpretasyong ito at kung paano ito maaaring magbago ng iyong pananaw sa pinakaunang relasyon sa mundo. Isa sa mga pinaka-controversial na paksa sa biblical na pag-aaral ay ang tunay na kahulugan ng paglikha kay Eva mula sa tadyang ni Adan. Maraming tao ang nananatiling nakakulong sa tradisyonal na pagsasalin nito, ngunit ang malalim na pag-aaral sa orihinal na Hebrew text ay nagbubunyag ng isang mas kapanapanabik at nakakagulat na katotohanan. Ang salitang ginamit sa orihinal na Hebrew para sa tadyang ay tsela, na sa katunayan ay hindi karaniwang tumutukoy sa tadyang sa ibang bahagi ng Biblia. Sa halip, ito ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang gilid o bahagi ng isang bagay. Sa kabuuan ng Lumang Tipan, ang salitang tsela ay lumilitaw ng 44 na beses at sa 42 pagkakataon, ito ay malinaw na tumutukoy sa gilid ng isang bagay, tulad ng gilid ng tabernakulo, gilid ng altar o gilid ng templo. Kapag sinuri natin ang konteksto ng Genesis 2, makikita natin na ang Diyos ay hindi simpleng kumuha ng isang maliit na buto mula sa katawan ni Adan. Ang teksto ay nagsasabi na ang Diyos ay kumuha ng tsela, isang malaking bahagi o gilid ng kanyang pagkatao. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkakalikha, hindi lamang isang maliit na piraso ng kanyang anatomiya. Ang mga Ethiopian biblical scholars ay matagal nang nagpapanatili ng mas mayamang pag-unawa sa tekstong ito. Ayon sa kanilang tradisyon, ang tsela ay tumutukoy sa isang dual nature ng orihinal na tao. Ang unang tao, ayon sa kanilang pag-unawa, ay nilikha na may parehong lalaki at babaeng katangian. Isang konsepto na tinatawag na androgynous being sa modernong terminolohiya. Ang aksyon ng Diyos ay hindi paghihiwalay ng isang maliit na buto, kundi paghihiwalay ng dalawang magkaugnay na bahagi ng isang buo. Ang interpretasyong ito ay nakakagulat para sa marami, ngunit ito ay may malakas na batayan sa mismong teksto. Pansinin ang Genesis 1:27. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos nilikha niya siya. Lalaki at babae, nilikha niya sila. Pansinin ang pagbabago mula sa pang-isahan, siya, patungo sa pangmaramihan, sila. Ito ay isang malinaw na pahiwatig na ang orihinal na pagkakalikha
ay naglalaman ng parehong lalaki at babaeng aspeto. Ito ay hindi lamang isang teoryang galing sa wala. Ang ilan sa mga pinakarespetadong Hebrew scholars, kasama si Rabbi Jeremiah ben Eleazar, ay nagturo na ang unang tao ay nilikha bilang isang dual-gendered na nilalang. Ang Midrash Rabbah, isang sinaunang koleksyon ng mga rabbinical na interpretasyon, ay nagsasabi, nang nilikha ng banal, purihin siya, ang unang tao, nilikha niya siyang androgynous. Ang implikasyon nito ay malalim. Hindi ito nangangahulugan na si Eva ay isang second class na nilalang na nagmula lamang mula sa isang maliit na bahagi ni Adan. Sa halip, siya ay isang integral na bahagi ng orihinal na pagkakalikha. Kapantay at magkatambal na bahagi ng parehong buong nilalang. Ang aksyon ng Diyos ay hindi paglikha ng isang subordinate mula sa isang superior, kundi paghihiwalay ng dalawang magkasing halaga na mga bahagi ng isang orihinal na buo. Ang pag-unawang ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa pahayag ni Adan nang makita niya si Eva. Ito ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Hindi niya sinasabi na siya ay nagmula lamang sa isang maliit na bahagi ng kanyang katawan. Sa halip, kinikilala niya ang kanilang malalim na koneksyon at pagkakapantay-pantay. Sila ay hindi dalawang hiwalay na nilalang, kundi dalawang bahagi ng parehong pagkakalikha. Ang Ethiopian Bible ay naglalaman ng mga karagdagang detalye na hindi makikita sa karaniwang Western translations. Ayon dito, ang pagtulog na dinala ng Diyos kay Adan ay hindi lamang isang pisikal na pagtulog, kundi isang espiritual na kalagayan kung saan nangyari ang divine transformation. Ito ay isang sagradong proseso ng paghihiwalay at pagkakabuo. Ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa gender relations ay malaki. Kung ang lalaki at babae ay parehong nagmula sa isang orihinal na buo, walang batayan para sa dominasyon o subordinasyon. Sa halip, ang lalaki at babae ay magkasamang kumakatawan sa buong larawan ng Diyos, magkasama sa dignidad at halaga. Kung gusto ninyong malaman pa ang mas malalim na katotohanan tungkol sa pinagmulan ni Eva at ang mga nakatagong kahulugan sa Hebrew text, siguraduhin na i-like ninyo ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan. Ang kaalamang ito ay hindi dapat manatiling nakatago, kundi dapat maipasa sa lahat ng naghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa ating pinagmulan at banal na disenyo.